Hindi tama na naging desisyon ng pag-release ay humanitarian grounds daw. Excuse me. Dumulog na po kami sa hukuman, sa habeas corpus. At ang katotohanan niyan, sila po ay kusang pinalaya. Bakit? Ayaw nilang mapahiya. Sabi na nga ng batas, hindi po pwedeng pilitin Bakit? Kakaiba ba ang Kongreso? Ikaw nga gumawa ng batas, Kongreso, ba't hindi mo alam kung anong ginawa mong batas? Abay, sasabihin ng mga justices, ano ba ito? Hindi nagbabasa ng aming desisyon, kabago-bago na aming desisyon, hindi binasa, hindi pinatupad. Ang katotohanan, alam nila that there will be a day of reckoning. At alam nila na baka mapahiya ang kanilang Kamara de Representante. Mantakin mo, mambabatas, hindi nagbabasa ng batas. Dahil po ang desisyon ng Korte Suprema, yan po ay batas. Nandun po ako kahapon, doon sa kanilang lugar kung saan sila binihag. Pero minabuti kong wag na munang sumama sa kanila sa pag-release. No? Kasi hindi tama na naging desisyon ng pag-release ay humanitarian grounds daw. Excuse me. Dumulog na po kami sa hukuman, sa habeas corpus. At ang katotohanan niyan, ayaw nyo lang siguro mapahiya kaya pinalabas nun niya yung dalawa. No? Alam niyo po, magbabasa lang kayo ng kaso Ang bagong kaso tungkol sa pagdedetena ng Kongreso ay yung Lincoln Ong versus Senate. Ito po yung investigasyon sa Farmally at malinaw na malinaw sinabi ng Korte Suprema ron, bagamat meron kayong kapangyarihan na magpakulong dahil sa contempt of Congress, kinakailangan bago magpakulong, bibigyan ng pagkakataon ang mga ikukulong na marinig yung due process dahil no one shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Ang ibig sabihin lang po nyon, show cause. Bakit hindi ka dapat ma-cite in contempt? Sabihin mo sa amin kung bakit. Wala pong ganun. Mantakin mo. Si Lorraine Badoy, sa issue ng kung whether or not may advertisement sa programa, sinabing nagsinungaling at pinakulong. At syempre, alam naman natin na ito naman kay Ka Eric, shield law Sabi na nga ng batas, hindi po pwedeng pilitin Bakit? Kakaiba ba ang Kongreso? Ikaw nga gumawa ng batas, Kongreso, ba't hindi mo alam kung anong ginawa mong batas? So, hindi po utang na loob ng sambayan ng Pilipino ang pagpapalaya sa dalawang ito. Ang saligang batas pong nagsasabi na lahat ng tao merong kalayaan na hindi po pwedeng ipagkait without due process of law. So kasi kung mag-i-stay ako doon, baka sabihin nila ako'y nagmamano rin sa Kongreso. Wala pong nagmano. Wala pong humingi ng patawad. Sila po ay kusang pinalaya. Bakit? Ayaw nilang mapahiya. Siyempre meron na pong such a thing as institutional integrity. Abay, sasabihin ng mga justices, ano ba ito? Hindi nagbabasa ng aming desisyon, kabago-bago na aming desisyon, hindi binasa, hindi pinatupad. Pero ano po mangyari sa kaso? Well, yung Farmally po, yung Lincoln Ong versus Senate, dinesisyonan po yun, bagamat pinalaya na rin si Lincoln Ong. Bakit? Kasi meron pong mga pagkakataon na sabi ng Korte Suprema, unang-una, napaka-importante ng issue. Ito po ang pinaka-importanteng issue, yung shield law. Kung ang Kongreso ba ay exempted sa coverage ng shield law na po pwede lang ipakulong ang mga testigo kapag ayaw ibigay ang source ng mga mamamahayag. At siyempre po, yung pagkait ng due process doon sa mga kinulong bago sila ikinulong. Ang tanong, paano mo maibabalik ang 7 araw na pinagkait ang kalayaan dito sa dalawang ito? Kaya nga po, yung marami na mga kaso na sabi ng Korte Suprema, miski rendered moot in academic ang kaso, kung ito po pwedeng ulitin at magiging mailap sa judicial review, capable of repetition and yet evasive of judicial review, nagdidesisyon pa rin ang hukuman. Sana po ganyan nga mangyari. Lalong-lalo na po na pinag-uusapan ay isa sa pinaka-importanteng karapatang pantao, yung kalayaan ng mga mamamayan. So hindi po utang na loob yan yung pagpapalabas sa dalawang yan. Hindi po yan dahil humanitarian grounds. Ang katotohanan, alam nila that there will be a day of reckoning. At alam nila na baka mapahiya ang kanilang Kamara de Representante. Mantakin mo, mambabatas, hindi nagbabasa ng batas. Dahil po ang desisyon ng Korte Suprema, yan po ay batas. Anyway, mas mabuti naman din po na nakalaya na sila. I will grant that dahil siyempre wala pong katumbas talaga ang kalayaan. Kaya nga naman po nakaukit yan sa saligang batas, hindi po pwedeng ipagkait nang hindi binibigyan ng pagkakataong madinig ang mga ikukulong.